sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So generally sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad caudelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh. Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema... Yan yung problema dito kay Sara Duterte mga pre. Kasi minsan, ano siya hindi lang minsan sa mga interview sa kanya, dun siya talagang yumayabang, naglalabas ng kayabangan, sasabihin niya hindi totoo yan, no? Pero pag pinapatawag, no? Hindi po sumasagot. Natatakot po, nagtatago. Pero minsan sa interview sa kanya ng mga media, ang depensa niya hindi totoo yan. Ngayon, Sara Duterte, makakatulong ba yan sa'yo? Lalo ka lang pagtatawanan ng mga tao dahil dyan sa ginagawa mo. 'Di ba? Dahil dyan sa katarantaduhan mo. Oo. Dahil dyan sa kayabangan mo. Mayabang ka 'di ba? Mayabang ka. Pero kung ipapatawag ka na, wala ka. Ano na? Akala ko ba agila ka? 'Di ba? Akala ko ba agila ka? Puro ka lang yabang Yun yung problema dito sa ating Vice President. Pinapatawag ka, eto yung akusasyon laban sa'yo, ang depensa mo lang, hindi po totoo yan. Paano kami maniniwala sa'yo kung ganyan lang yung depensa mo? Napaka-weak mo talaga. Masasabi ko na weak kang Vice President. Kasi sa mga sagot mo pa lang, depensa mo sa sarili mo, weak ka. 'Di ba? Hindi totoo yan. Ano yun? Anong klaseng sagot yun? 'Di ba? Tuloy pa natin mga pre. Sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay. Tama yun. Hindi totoo yan sapagkat ganito, ganyan. Wala ka naman kasing mailalatag na ebidensya. 'Di ba? Wala kang mailalatag na ebidensya. Ang sa'yo lang, hindi totoo yan. Ngayon, paano mo masasabi na ito ay hindi totoo yung mga akusasyon sa'yo? Paano pag nilabasan ka ng ebidensya? Sara Duterte ito, sample ko na lang. Si Sara Duterte, di umano ay pinagbantaan siya na ipapapatay ng mga Marcos. Ngayon, hihingan ka ng ebidensya. May papakita ka ba? Wala. Dahil nga, ang pamilya nyo, Sara Duterte, at ikaw mismo, ang pinagmumulan ng fake news. Nakakahiya nga Nakakahiya bilang Pilipino na nagkaroon po tayo ng Vice President na fake news. Yun yung doon. Yun yung mahirap doon. 'Di ba? Fake news. Vice President ka, fake news. Yung mga aso mo na sila Baste, sila Bato, nagsishare ng fake news. Tapos sinusuportahan mo pa yung ka-fake newsan ng mga taong ito. 'Di ba? Suportado mo pa. Ano yun? Okay lang? Kasi pabor sa'yo? Natatawa ako dito kay Sara Duterte, no? Ang ating Vice President talaga, promise, lutang 'di ba? Siya pala ang totoong lugaw. Okay? Ang totoong lugaw po pala ay si Sara Duterte. Hindi po si Leni Robredo. Sara lugaw. Di lang siya pusit, lugaw pa. 'Di ba? Lugaw. Tingnan mo, lutang. 'Di ba? Tuloy natin 'to. Sapagkat. Ngayon sa batas, ang general denial is considered an admission. Creators. Wait lang, may ads lang. Get 50% off. Sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya hindi niya tinanggi that there was an attempt,
merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maalala nyo, Ito kuha na to ha. nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulapan ng COA. Huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Okay. Hindi niya tinatapos. Yun. Isa pa yon. Etong si Lopez, deserve mo yan na nakulong ka. May paiyak-iyak ka pa. Kapal na mukha mo. Diba? Sinulatan mo yung COA. No, wag yung ilalabas yung mga dokumento na yan. Bakit? Meron ba kayong tinatago? Natatakot ba kayo? Ikaw, Lopez, utusan ka ni Sara eh. Diba? Hindi, ako'y magtatanong. Magtatanong lang ako. Ano bang relasyon nyo ni Sara Duterte? Kasi mukhang close kayo ah. 'Di ba? Sinulatan mo yung COA, pipigilan nyo. Bakit? Meron ba kaming hindi dapat malaman? Ang sambayan ng Pilipino, meron bang hindi dapat malaman? Ang mga Pilipino, meron bang hindi dapat malaman ng mga baho ninyo, mga sekreto ninyo? Kasi kung wala kayong tinatago, bakit nyo susulatan yung COA? Na wag ilabas itong mga dokumento na to. Bakit? 'Di ba? Ito yung mahirap. Pag ito naging presidente, alam ko malabo. Pero pag ito yung naging presidente mga pre, si Sara Duterte, kukontrolin niya lahat. Lahat ng kanilang baho, pagtatakpan niyan. Kasi may power siya eh. Kung siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Ngayon pa nga lang, vice president ka lang. Pero feeling mo, mas mataas ka pa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang kapal talaga ng muka. 'Di ba? Grabe ang kapal. Hindi na nahiya mga pre. Alam nyo, napahiya yung Pilipinas eh. Dahil dito sa presidente nating walang alam. Vice president nating walang alam. Na gusto maging presidente. Wala kang ang alam. 'Di ba? Wala kang alam. Ang ginagawa mo lang, expert ka sa paghila pababa sa administrasyon. Sinisiraan mo si Pangulong Bongbong Marcos. Inaakusahan mo pang gusto kang ipapatay. Samantalang ikaw itong nagbabanta, gusto mong gilitan sa liig. Tinatanong ka, anong ebidensya yung meron ka na talagang etong pamilya na to gusto kang ipagurgor? Anong meron? Wala. Dahil wala naman talagang ganun. Pinatawag ka ng NBI, hindi ka nagpakita. Hindi ka nagpakita, bakit? Wala kang maipapakita sa kanilang ebidensya na talagang ginawa yun ang inaakusahan mo, Sara Duterte? Wala. Yang ginawa mo, nagtatago ka na lang. Dahil sinungaling ka at fake news ka, Sara Duterte. Di ba? Tuloy pa natin mga pre. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napaka-iksing panahon. Yung example ko dyan, yung 125 million na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Ganito, aakusahan ka, ballpoint man, ikaw ay kinain mo yung bayabas ng kapatid mo or yung apple na para sa kapatid mo sana. Okay. Ngayon, kung hindi ko naman talaga kinain, ang gagawin ko po ay hindi ko po yung kinain. Wala po akong ginalaw dyan. Bakit? Tingnan po natin yung CCTV. Yun yung dahilan ko. May CCTV po tayo, tingnan nyo. Nakatutok sa ref. Hindi po ako kumuha ng apple na yan. Kasi may bakit. May ebidensya na wala naman talaga ako doon sa CCTV na yun. Pero kung ako, sasabihin ko lang, hindi totoo yan. Pero may ebidensya sila, nandun ka sa CCTV, kinuha mo yung apple na yun, kinain mo. Pero ang depensa mo lang, wala akong ginawa dyan. Dyan pa lang wala na. Matatawag ka ng weak at sinungaling at fake news. Diba? Fake news ka. Ganyan ka. Yun yung problema dyan. Dito kay Sara Duterte, lustay. Diba? Alam niya sa sarili niya na nagsisinungaling siya. Diba? Anyway, eto na. Pag-usapan natin, mabilis lang naman to. Pag-usapan natin itong bahay ni Digong na di umano ay binebenta. Pero nakita naman talaga binebenta. May nakabili na ng bahay ni Digong. Sino?
Hoy, joke lang, wala pa. Ewan ko lang ngayong araw na to ha, kung anong update. Pero itong bahay na to ni Digong binebenta nga daw, 'di ba? So nakalagay doon, no? May nakalagay na number for sale, 'di ba? So ako makikita ko dito po, itong bahay na to ni Digong kasi may history ito eh. Oh, may history ng isang mayabang na nakaraang presidente ng Pilipinas, 'di ba? Nakaraang presidente ng Pilipinas. Siyempre mayabang may-ari nito. Puro hangin yung nilalaman ng kanyang bunganga pag nagsasalita, mahangin ba. So bibilhin 'yon kasi kahit papaano nakilala yung bahay na 'yon. Maraming maghahabol na mga negosyante doon or di kaya yung mga private na mga tao, 'di ba? Pero ang tanong po dito, bakit ito binebenta? Alam ko po maraming bahay si Digong. Alam ko po 'yan. Pero ito na lang, bigyan ko kay idea. Bakit binebenta itong bahay ni Digong? Bakit? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi tanggap na po. Ito'y opinion reaction ko ito. Tanggap na po ng pamilyang Duterte na si Digong hindi na makakabalik pa ng Pilipinas. Tanggap na po 'yan ng mga pamilyang Duterte. Kasi hindi po basta-basta yung ICC, no? Hindi po basta-basta na magsasabi kayo diyan uuwi din si tatay, ganito, ganyan. No, hindi po ganyan. 'Di ba? Kalukuhan po 'yan. Kaya ang masasabi ko diyan, mga pre, ang masasabi ko lang diyan, kaya binenta yung bahay na yan dahil si Digong hindi na makakabalik ng Pilipinas. At doon na yan mamamatay si Digong sa dahig dahil sa katandaan. Tandaan nyo ha, 80 years old na itong si Digong. 80 years old na. Paano yan? Plus 30. Makukulong siya ng 30 years doon. Ilan na? 110. Ang tanong, yung buhay ng tao, umaabot ba sa ganun? Sa panahon ngayon? Wala na. Medyo mahirap na po yun. Mahirap na pong umabot yung edad ng tao sa ganun, 'di ba? So, sabi ko nga, doon na mamamatayan dahil sa katandaan. Dahil matanda na, 'di ba? Kaya tanggap na ng mga Duterte na hindi na makakabalik yung inyong tatay. 'Di ba? Hindi na makakabalik 'yan. 30 years? Imagine mo 'yon. Ang hirap nun. Mamamatay kang talunan. Diba? Mamamatay kang talunan. Mayabang ka noon, pero ngayon ay mamamatay kang talunan. Diba? Masakit, diba? Mga DDS, masakit, diba? Masakit sa pakiramdam, mga DDS. Huwag kayong masasaktan. Yun talaga yung reality. Sabi ko nga, kung kayo patawa-tawa lang noon, darating yung araw iiyak kayo. Nasa Biblia yan. At nagkakatotoo. Lalo na't mali-mali pa yung ginagawa mo, puro pakapalpakan, puro pang-aapi sa mga Pilipino. Tapos patawa-tawa ka lang, puro gulo yung habol mo noon, gulo din ang babalik sa'yo. Ang maniningil sa'yo. 'Di ba? Kaya kung ako sa inyo mga DDS, ipagtirik nyo na lang yung tatay ninyo ng itim na kandila. I-advance nyo na. Di ba? Paano yan? Yung Panginoon ninyo na si Kibuloy, hindi pa nakalabas. Akala ko ba makapangyarihan yun? Dapat sana si Kibuloy, minagic ni Kibuloy na biglang mag-teleport si Digong sa Pilipinas. Kasi ito mga kulto, grabe yung tiwala nila kay Kibuloy, no? Hindi nga niya mailigtas sarili niya, di ba? So anyway mga pre, yun lang naman yung ating reaction dito. Ayan, maraming salamat po, no, sa yung suporta sa ating YouTube channel. Mamaya po meron po tayong another reaction mamaya. Abang-abangan niyo po yan. So salamat po. Ayan kita-kits po tayo sa susunod na video mga pre. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin mga pre. And syempre, meron po tayong Facebook, may TikTok po tayo. Sana po ay inyong suportahan yung ating
mga social media accounts. So maraming salamat po mga pre. Paalam po muna tayo pansamantala. Ingat po and bye-bye po.